Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko na magtagumpay tayo sa 2026 na malagpasan natin ang lahat ng pagsubok na ating haharapin at mapagtagumpayan natin kung anuman ang nakatadhana sa atin. And at the same time, makuha natin, matanggap natin, mapasa atin ang lahat ng ating inaasam-asam at pinagdarasal sa buhay. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga dapat gawin bago mag-New Year at ang kailangan natin gawin. Isa-alaala, ilista ninyo na mga kakailanganin natin tandaan sa araw naman ng bagong taon. So it would be before the New Year na umapak ang bagong taon at sa araw mismo ng bagong taon. I'm going to give a recap and highlights para walang makaligtaan. Okay? So iisa-isahin natin ngayong gabing ito. So gusto pang magpaabot ng kanilang tulong at donasyon, nasa screen nyo po ang RCBC Peso account natin, ang BPI Peso account natin, at ang GCash account natin. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Huwag nyo rin kalimutan mag-click sa notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs, mga topic natin dito na kapupulutan ng aral. Huwag nyo rin pong kalimutan to follow me on my official Facebook, okay? Huwag kalimutan to follow me on my official Facebook page, Franz Byron. Araw-araw naman ay nagbibigay tayo ng mga inspiring post sa Facebook natin. Simulan na natin ang mga dapat gawin bago mag-New Year at ang mga dapat gawin sa araw mismo ng bagong taon. Una sa listahan natin ay ang pag-decluttering at pag-house cleansing. Pwede nyo yung gawin ngayong huling mga araw ng taon na ito. And of course, pinakahuli, between December 30 or 31, ang pinakahuling chance ninyo para makapag-house cleansing at mag-declutter tayo. Pag sinabi nating declutter, ilabas na, i-give up na, i-surrender na ang mga hindi na ginagamit at hindi na mapapakinabangan. Magbawas tayo ng mga basura sa loob ng ating tahanan. Make sure na yung mga bintana, mga main entrance natin, mga pasukan natin ay walang obstructions, walang harang, walang mga sirang gamit o mga dumi o mga nakatambak na basura. Napakahalaga yan. Sa pag-house cleansing naman natin, you can make use of a calamansi or a lemon na pwede nyong squeeze dyan sa tubig bago nyo itrapo yan, nagtanggal ng alikabok sa mga bintana, sa mga dingding, at sa pagmamap ninyo sa sahig. The citrus and the lime is not only driving away, hindi lang ito nagtatanggal ng mga malas at negativity, nagdi-disinfect din po ito, malaking tulong ito. At sa house cleansing, pwede rin tayong maglagay ng mga asin sa mga sulok-sulok to make sure that the negative energy ay pinalalabas natin, tinatanggal natin para sa paghahanda ng 2026. Make sure na walang alikabok, walang dumi ang loob ng inyong tahanan bago salubungin ang bagong taon. Napakahalaga yan. Arrange everything. Rearrange and arrange everything. Gawing mas maaliwalas. Gawing mas maayos ang inyong tahanan. Mas maluwag, mas malawak ang inyong tahanan. You are sending a message to the universe na bakante, maluwag ang aming tahanan, handa tumanggap ng maraming blessings. May paglalagyan ang maraming blessings. Okay? Yan ang importansya ng house cleansing and decluttering. At pagkatapos nyo po malinis ang lahat, ma-arrange ang lahat, nalagyan ng mga asin ang bawat sulok-sulok, nakapag-map, nakapag-trapo, gamit ang mixture ng tubig, sabon at may kalamansi o may sondrox o may citrus to remove the bacteria and the negative energy. Pwede din po kayong gumamit ng insensong kandila. Pausukan ninyo ang buong bahay ng insensong kandila para siguraduhin na walang makakatakas na mga negative energy
dahil pinalalayas natin sila. Hindi sila welcome sa bahay natin dahil ang welcome sa bahay natin is the positive energy, the good chi or the good energy na magdadala ng maraming ligaya, saya, oportunidad at pera. Hindi lamang hindi lamang sa pinansyal na aspeto, but sa pangkalahatan na swerte ng inyong tahanan, kasama na ang kalusugan, at lahat ng nakatira dito ay suswertehin sa buong taon. Yan ang pinakauna at palagi kong sinasabi, palagi kong binabanggit every time na mayroon tayong paghahanda para sa bagong taon. House cleansing and decluttering. Pagsasaayos, paglilinis, pagtatanggal ng negative energy. Kasama na sa pag-house cleansing at pag-general cleaning natin, napakahalaga na wag na tayong kumapit sa tinatawag na mga sentimental value. Kahit yung plato na may chip na, may bungi na yung plato, may bungi na yung tasa, yung tasa wala nang hawakan. Yung kaldero, alam mo nang wala nang hawakan at marami pang gamit ang sirana, pero pilit pa rin natin ginagamit. Yung ginagamit natin panluto, sirana, yung mga bulb, hindi na umiilaw, di ba? So, itapon na ang mga sirang bagay. Huwag na itong itambak dyan sa kung saan-saan. Because ang mga sirang bagay ay nagdadala ng malas sa buhay natin. Kung magtataka kayo, bakit dalawa naman kayo ay kumakayod, alam niyo na, hindi lamang kayo kumakayod, diskarte left and right. Wala naman kayong inaagrabyadong tao, bakit usad pagong pa rin ang paglago ng inyong buhay swerte, pangkabuhayan at aspetong pera at kayamanan? Ganun pa rin ang nangyayari. O di naman kaya may mga nagkakasakit sa loob ng inyong tahanan. Yun pala, may mga gamit dyan na wala ng silbi, nagdadala ng malas sa buhay ninyo at pangkabuhayan ninyo. Kaya itapon na ang mga sirang gamit. At dahil may oras pa, kung punuhin, ayusin ang kailangan ayusin, yung mapapakinabangan, ayusin ito. Palitan yung mga outdated, tanggalin nyo na yung kalendaryong luma, ha? Hindi maganda na nakasabit pa rin ang mga kalendaryong luma. Palitan yung mga bulb na hindi na umiilaw, yung mga wirings, ayusin na yan. Iwasan na yung mga spaghetti wirings na tumatawid-tawid sa sala ninyo o sa kusina ninyo. I-duct tape ito, mas malinis, mas maayos, malayo sa disgrasya, and at the same time, maganda ang daloy ng swerte sa buhay ninyo. Yung mga hindi na ginagamit na mga kagamitan dyan, ilabas nyo na para mas lumuwag ang inyong tahanan. Ito ha, gawin yung prinsipyo. Every year, gawin yung prinsipyo bawat taon. Pag naglilinis kayo, nag-general cleaning kayo at naghahanda kayo para sa bagong taon. Unang-una, magtanggal kayo at least siyam na mga bagay na nakakaabala lang dyan sa loob, nakakapuno lang dyan sa loob pero wala nang mga gamit. Or even more, kung mas marami, mas better, okay? Because what you are doing is you are creating a space, you are creating a room na mas maganda at mas magaan ang pagpasok ng preskong enerhiya na magdadala ng swerte at kasaganahan at maaliwalas na buhay para sa lahat ng taong nakatira dito. Pinaka-last na pwede nyong gawin ito is on the 30 or the 31. Ito yung mga deadline na pwede nyong habulin na kailangan mailabas na ang mga sira, maitapon na, maipamigay na yung mga kinakailangan na ipamigay, yung pwede pang gamitin ng ibang tao at mapakinabangan ng ibang tao. Pero sa tingin ninyo, sa inyo, hindi nyo na gusto, hindi nyo na mapakikinabangan, so better ay ipamigay na lang ito o di naman kaya itapon ng maayos. Napakahalaga rin po na maliban lang sa paglilinis natin ng ating tahanan, pagtatanggal ng mga basura at mga luma, mga sirang gamit, it is also important that on the last week ng December ay maisettle ninyo, ay kung kaya naman talaga ibayaran ang lahat ng utang o di naman kaya kausapin ang lahat ng pinagkakautangan ninyo. Okay? So, debt clearing or pag-clear ng mga utang ninyo. So, kung hindi nyo naman kayang mabayaran lahat ng buo
at least mabawasan ito bago salubungin ang bagong taon. Hindi rin maganda na yung mga ihahanda ninyo, ihahain ninyo na pagkain sa inyong hapagkainan dahil pinilit ninyo na kumpleto ang prutas, may buong lechon, may ganito, may ganyan, pero napuno kayo ng utang. Hindi maganda. Be practical kayo dahil ang mga hinanda ninyo na mga pampaswerte, mapaprutas man ito, ma-prosperity bowl, mga pagkain man ito, pero kung inutang lang din naman ito, ganun pa rin ang mangyayari. Iikot lang yung taon, uutang at uutang muli kayo na susurvive nyo na lang yung buwan-buwan dahil sa utang. Hindi yan maganda. Okay? Ngayon, kung nahihilo kayo at nalilito sa dami ng pinagkakautangan ninyo, kausapin ito, do an agreement, huwag tatakbuhan. Kasi yung kamalasan na binibigay mo sa mga pinagkakautangan mo, mind you, babalik yan sa'yo in 100 folds. Kung hindi sa inyo, ang mas mahirap nito kung ang tatamaan ng kamalasan dahil sa pang-aagrabyado mo sa mga taong nilapitan mo, hiniraman mo ng pera, na mas masakit kung makikita mo na ang karma ay tumatama sa mga mahal mo sa buhay na mga inosente. Kaya, mas mainam, lapitan mo yung mga tao na pinagkautangan mo, kausapin sila na hindi ka tumatakbo, hindi mo sila iiwan, hihingi ka lang ng more extension at unti-untiin mong bayaran ang lahat ng yan. At sa pagpasok ng 2026, huwag na po kayong magdagdag ng utang. Huwag kayong mabuhay ng marangya pero puno naman ng utang. Marami kayong pinopost sa social media, travel dito, travel doon, blessed. May mga pa-caption pang blessed, hashtag blessed. Pero yung mga bago na biniling sapatos, cellphone, para lang masama sa uso, makisabay sa uso, ay utang naman pala. Nako, baguhin nyo na yung pag-uugali na yan. Hindi kayo makakalabas sa trap na yan kung hindi magsisimula mismo sa sarili ninyo. Magkakaroon tayo ng mga topic dito sa YouTube channel natin kung saan mabibigyan ko kayo ng gabay ng negosyo at pagmamanage ng pera ninyo. Financial education magbibigay tayo dito sa 2026 yan. Humabol po kayo ha. Ngayon, napapatapos na ang taon, mainam na magpagupit kayo at magputol ng kuko. Lalong-lalo na makakatulong po ito. Malaki ang tulong po nito kung ang taon ninyo, ang 2025 ninyo ay naging puno ng problema, puno ng mga pagsubok. Para mabago ang takbo ng inyong buhay, mainam na mag-change kayo ng hairstyle, change kayo ng hair color. Napakalaking tulong yan. As you change your hairstyle and your looks, binabago mo rin po ang takbo ng inyong buhay. So, ang pinakahuling petsa na pwede nyong gamitin base sa ating Feng Shui Calendar at Farmer's Almanac natin, ang pinakahuling petsa na pwede nyong gawin ang pagpapagupit, pagpuputol ng buhok, pagbabago ng inyong hairstyle at pagpuputol ng kuko is on December 29. Yan ang natitirang best day or auspicious day para gawin ang bagay na yan. Ngayon, wag po kayong magpapagupit on January 1. Iwasan nyo po. Hintayin nyo po sa January 1, magla-live ako about the Feng Shui Calendar or the Farmer's Almanac for the month of January sa unang araw mismo ng taon. So, makinig kayo ng mabuti. Ilista ninyo kung kailan ang pinakamalapit na petsa kung gusto nyo nang magpagupit sa January. Kung hindi kayo nakahabol sa huling linggo ng taon para magpa-haircut, kung hindi nyo na kayang habulin ang December 29. Alright? Ngayon, kung naging maganda naman ang takbo ng inyong buhay, kung naging magaan ang pasok ng pera, mabilis ang takbo ng negosyo, diba? Walang masyadong problema. Mas ina-advise ko po, huwag nyo munang baguhin ang hairstyle ninyo. Huwag muna kayong magpagupit. Hayaan yung tumawid muna ito, ang hairstyle ninyo, at ang kuko ninyo, tumawid hanggang 2026 bago kayo magpa-haircut. Para we are sending the message to the cosmic and the universe na gusto nyong magtuloy-tuloy ang swerte at magandang buhay. Pero kung ang 2025 ninyo ay naging puno ng problema, puno ng pagsubok, better to do haircut
better to do cutting of the nails on December 29, being it as the auspicious or maswerteng araw para gawin ang mga iyan sa huling pagkakataon bago tayo sumalubong ng 2026. Isa rin sa dapat nating pakatandaan bago umapak ang bagong taon. That's between December 30 to 31. Palitan natin ng bagong laba, mabango, ha? Malinis at mabangong mga kurtina, mga beddings, mga pillowcases, and yung floor rugs natin, yung nasa mga pintuan natin, di ba? We are putting floor rugs para hindi diretsong pumapasok yung mga alikabok ng ating tahanan. Kaya naman, mas mainam that you do it on between December 30 to 31 para maging maganda ang takbo ng buhay natin, malayo sa sakit. Ang pagpapalit ng mga bagong laba, ng mga kurtina, pillowcases, mga beddings ay sumisimbolo ng longevity, magandang kalusugan para sa buong pamilya. The fresh towels, the fresh pillowcase, the fresh kurtina. Mas maganda yun, ha? Hindi kailangan ng brand new, kailangan lang bagong laba, malinis at mabango. Kasama sa paghahanda natin bago umapak ang January 1 ay ang wealth vase natin or wealth jar natin. Make sure na hinanda nyo na ito dahil maghuhulog tayo ng sabay-sabay on January 1. Panoorin nyo po ang kabuuan ng vlog na ito dito sa YouTube channel natin. Panoorin nyo yan, ha. Maghalungkat kayo dito sa YouTube channel natin. Andyan na yan. Ang sa inyo na lang ay manood, intindihin at sumunod. Okay? Alam ko yung iba handa na yung wealth base nila. Ang iba dyan is mas maaga pa silang nakapaghanda, and congratulations to that one dahil handa na kayo. Uulitin ko, pag nagawa nyo na yung wealth base ninyo, wag nyo muna itong bubuksan hanggat hindi umaapak ang January 1 dahil the first day of January will be your first day na maghuhulog kayo ng pera sa wealth base na yan. At maghanda rin kayo ng pera sa tabi ng wealth base para hindi nyo makalimutan na makapaghulog kayo. At araw-araw kayong maghuhulog dyan sa buong taong 2026. Pwede rin kayong mag-manifest ng pera sa base na yan. Hindi pwedeng kukuha kayo ng pera sa wealth base. Maglalagay lang kayo pero hindi kayo pwedeng magbawas. O hindi nyo pwedeng kunin ang mga inilagay nyong pera. Kailangan nyong kausapin ang buong pamilya para alam nila ang purpose ng wealth vase o wealth jar na hinanda o ginawa ninyo. So make sure po na may takip ito, may cover yung wealth vase na gagamitin ninyo. Hindi kinakailangan na brand new. Okay? At mas mainam, hindi transparent, hindi nakikita yung loob ng wealth vase or wealth jar ninyo. December 30 or 31 ay ang pinakahuling araw o mga araw para masigurado ninyong nandyan na sa loob ng inyong tahanan ang brand new na underwear. Hindi kinakailangan mamahalin, basta brand new, hindi pa nagamit, at mas mainam kulay pula. Kulay pula po ang gagamitin ninyong underwear para sa pagsalubong sa bagong taon. Ngayon, kung may extra budget kayo, mas mainam din po na yung suot ninyo sa unang araw ng taon ay bagong tsinelas. Hindi kinakailangan ng mga branded na mga Louis Vuitton, mga Lacoste, okay? Tsinelas na pambahay, ha? Yung, alam nyo na, yung rubber na tsinelas, mas mainam na bago din po. Bagong underwear at bagong tsinelas na pang-araw-araw nyong sinusuot sa inyong tahanan. Alright? Dahil ang lumang tsinelas ay dala nito. Pasan nito ang lahat ng pinaghirapan natin sa 2025 at ayaw natin na tumawid ito on 2026. Kaya mas mainam na yung suot-suot ninyong tsinelas mapa sa loob ng inyong tahanan man o sa labas, yung everyday slippers nyo po, ha, ay bago sa New Year. Yan ang magiging malaking tulong. While yung underwear naman na brand new tells the universe and the cosmic that you are being protected dahil red is protection. Pinoprotektahan ka nito sa mga sakit
At kahit walang brand na underwear at hindi branded na tsinelas, yung tsinelas lang talaga na hindi ko nasasabihin yung mga anong pangalan yan. Basta yung pang-araw-araw na ginagamit nyo dyan sa bahay ninyo, yun ang tinutukoy ko. Hindi yung mga sandals, shoes, hindi ganon. Okay? Hindi naman kailangan na brand nyo yung damit, brand yung sapatos, brand nyo yung cellphone, bag, hindi. Ang napakahalaga talaga is ang underwear, panty at bra, brief or boxer, at yung tsinelas na pang-araw-araw ninyong ginagamit. Tulad din ng lilipat tayo sa bagong house and lot, sa bagong titirhan, sa bagong negosyo, sa bagong tindahan natin. In-advise ko na ito on my previous vlog many months ago. Sabi ko, kung may negosyo kayo, may opisina kayo na bago nyong pinagawa o lilipat kayo sa bagong tahanan, huwag magdadala ng lumang walis, ng lumang floor mat. Okay? Mas maganda na bago yung walis, bago yung floor mat. Dahil, di ba, walis is a sign of removing all the dirt and the negativity. At yun ay naging trabaho ng walis sa nakaraang taon. Ngayon, kailangan nating palitan ito ng bago dahil hinahanda natin ang ating tahanan na tatanggalin natin gamit ang bagong walis. Mawawala sa buhay natin ang mga problema at malas with the new walis and floor mat na meron kayo. Okay? So, ganun din po ha. Pag bagong lipat kayo sa bagong bahay, wag na wag kayong magpapasok, magdadala ng walis, even yung pangtrapo, yung pamunas, at basahan na luma ha. Wag ganon. Pag bagong bahay, bagong negosyo, bagong tindahan, make sure na yung ipapasok ninyo brand new, hindi pa ginamit na walis, map, o di naman kaya basahan. Alam ko, sanay na ito ang lahat ng mga kababayan at mga YouTube family ko. Dahil karamihan sa inyo talagang sinisigurado na may laman ang lalagyan ng bigas, lalagyan ng tubig, asin, asukal, mantika, at yung laman ng refrigerator at pantry natin, dapat meron dapat merong laman yung pantry at refrigerator natin. Pag sinabi nating pantry, dito natin tinatambak yung mga grocery natin, no? It could be a cabinet lang, or it could be a room, a small room, na nandyan yung mga supply ninyo sa araw-araw ninyong kakailanganin. Yun po nating kalimutan. Kung may house cleansing tayo, mayroon din tayong tinatawag na self-cleansing. Although may ritual tayo on December 31, may ritual akong ituturo sa inyo. Actually, not ituturo but gagawin para sa mga VIP members natin. Ngayon, sa mga hindi VIP members, you can be a member para makita nyo yung ritual na yan. That's cleansing you. Okay? Kine-cleanse ka sa ritual na yan. All you need to do is to listen and to follow the instructions. Ngayon, sa mga hindi VIP members at even the VIP members that we have, panoorin nyo po itong vlog natin na ito 2 weeks ago. Ito ay tungkol sa self-cleansing. You see the picture na may naliligo? Ang title is Tanggalin ang Malas, gamitin ito sa huling linggo sa 2025. Ito po yung self-cleansing. Okay? Nandito po yung mga gabay patungkol sa self-cleansing. Na-upload na natin ito 2 weeks ago. All you need to do is panoorin, intindihin, at sundin o gawin para ma-cleanse, matanggal yung negativity, matanggal yung bad energy, at matanggal natin yung mga karamdaman sa ating katawan.